Patuloy ka namin pupurihin, O God. Patuloy ka namin sasambahin, Panginoon. Patuloy po kami, Ama, na dumudulog sa iyo, nagpapalinis ng aming mga puso. Hallelujah, Lord God. Sige po, mga kapatid sa Panginoon, ibigay po natin ang ating sarili sa ating po, Panginoon. Patuloy po natin siyang awitan, itaas at sambahin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Sa'yo, nagpapakita
sa lahat ng mga aming nagawang kasalanan, sa isip, salita, at sa gawa, Panginoon. Tunay na o Diyos, sa walang natatago sa iyo. Ang lahat ay lantad, Panginoon. Ang lahat ay hayag sa iyo, Panginoon. Kaya po, Panginoong Banal, patuloy po kami lumalapit, nagpapakumbaba, nagsusumamo, Panginoon. Lord, wala po kami may pagmamalaki sa iyo. Sapagkat ikaw ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ang Diyos na di nagbabago. Ang Diyos ng kasalukuyan. Ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari, Panginoon. Lord God, maraming pong salamat naman sa oras ito, Panginoon. At naniniwala po kami, Panginoon, na kami nilinis mo na ng iyong banal na dugo, Panginoon. Salamat na po, Panginoon Banal. At sa oras din po ito, Panginoon, patuloy po namin naman yung nilalapit sa iyong gawa nito, O God. Lord, patuloy po ninyo ang manasinyuhan ito ng iyong banal na dugo, Panginoon, O God. Ang gawa nito, Panginoon. At Lord God, at patuloy po namin, Ama, ay dinideklara ang katagumpayan ng gawa nito mula umpisa hanggang wakas ng gawa nito, Lord God. At wala pong magagawa ang gawa ng kaaway sa lugar na ito, Panginoon, at sapagkat siya matagal ng talunan na. Hallelujah, Jesus, in Jesus' name. Pinatayin namin siya sa dami ng aming kapataman. Jesus, in Jesus' name. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. At Lord God, patuloy po namin, Ama, nilalapit sa iyo, Lord God. Ang lingkod na gagamitin, Panginoon, Lord God, na magdadala ng iyong salita, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Ikaw po, Ama, ang magaling na kanyang mga labi. Masabi nila po, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Jesus. Ang mga salitang nagmula lamang sa iyo, Panginoon. Salamat po, Ama. Sa iyo ang papuri at masasalamat at pagdakila. Sa natatanging pangalan po, Ama, ng aming pong Panginoong Jesus. Ang lahat ng alam ng Diyos ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Maraming pumili ng Diyos. Maraming pumili ng Diyos. Maraming pumili ng Diyos. Hallelujah, Jesus.
pagsamba sa iyo, Panginoon. Patuloy po namin, Ama, na aawitan ka. Patuloy namin, Ama, na sasambahin ka. Sapagkat ikaw ang Diyos mo ngayon at magpakailanman. Hallelujah, Jesus. Sige po mga kapatid, patuloy po natin pagkakawin ng ating Diyos. Hallelujah. Sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi mong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka
ang salita ng Diyos. O Diyos, Ikaw ang aking Diyos, na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging Ikaw na ang hangad. Para akong tuyong lupa, na tubig ang siyang lunas. Hayaan mong sa sanktuaryo, Ika'y aking mapagmasdan. At ang likas mong kaluwalhatian at kapangyarihan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kay sa buhay. Kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan, habang ako'y nabubuhay. Ako'y magpapasalamat, at ako ay dadalangin, na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway, tunay na masisiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Laman ka ng gunita ko, samantalang nahihimlay. Magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Ikaw ang aking tumutulong sa tuwina. Kaya sa iyong pagkuko, ligaya kong kagitan ka. Itong aking kaluluway, sa iyo lang nananalig. Kaligtasan ko'y tiyak, dahil sa iyo ay makasalig. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Kagalakan ko, O Diyos. Yes, O God, Jesus.
marami pong salamat sa iyo, Diyos. Sa iyong pagkilos sa aming karami na naniniwala po kami, Panginoon, na may kalang presensya natin sa aming karami na Panginoon. Kaya po, Panginoon Banal, hindi po kami aalis sa lugar na ito na hindi namin dala ang pagpapala, na hindi namin dala ang tagumpay, na hindi namin dala ang pag-aalingan na itinala namin sa iyo, Panginoon God. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat, Ama, sa katagumpay ng gawain mo, Lord. Sa iyo ang papuri at salamat at pagkakila, sa aming pangalan ko, ang aming Panginoon Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos sa binanal ay nagsabi ng malakas na Amen! Hallelujah! Amen. Good morning. Morning. Spa, good morning. So mga wala pang almusal, sabay na lang kayo na Grabe dyan. Amen. So bago tayo sumubo ng ating tart, sabay-sabay muna natin i-declare ang Luke 4:18-19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. Our Lord Jesus Christ, the miracle-working God, the Anointed One. Hallelujah. Hallelujah. At huwag natin kalilimutan ang ating kultura. J1 culture, sabay-sabay. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am partnership with Christ. And I am not extreme. J1 culture. Amen? So ang ating topic for today ay it's all about momentum. Everybody say momentum. Momentum. Okay? So for the past, ilan na ba? 5 weeks ng month of August. So una, tinalakay natin doon yung let's begin na dapat wag nating maliitin yung mga small beginnings, no? And second week, ano yung second week natin? The tip of joy. Tip of joy is comparison. And then third week, yung someday. And then last week, ano yung last week? Transformation. Transformation na. Parparo. Yes. Amen? So ang ating pag-usapan for today is all about momentum. Okay? Anong ating objective sa momentum? Isa lang, to keep the momentum of their progress going. No? So yung nasimulan na natin, yung sa topic 1, kailangan ituloy-tuloy natin. Kasi pagka na-stop, doon tayo nagkakaroon ng problema. No? Yung anong simulan ng Lord sa atin, kailangan tapusin natin until the end. Okay? Momentum. So ano ba yung pagkakaintindi sa momentum? Tayo ngayon ay about P6 tayo ngayon, ang subject natin. Parang nasa classroom lang tayo. No? So ang momentum daw is the product of mass times velocity.
So, hindi hindi ito sobrang ano lang. So, ibig sabihin ng mass, yung bigat. Let's say, sino pang ano dito? Let's say ako, 70 kg ako. Ayaw ko na maganda. Ito yung mass ko, 70 kg. No? Yung velocity naman, yung speed. So, halimbawa, naglalakad ako ng 1 km per hour. Yun ang velocity ko. Okay? So, ang momentum ko pala ay nasusukat base do sa timbang ko at sa bilis ng takbo ko o nung lakad ko. The same thing sa kotse. Kung ang kotse ay tumitimbang ng 100 kg o to 500 kg, let's say, tapos may velocity siya na 100 kph, ilan yun? So, ang ano niya, ang momentum niya is the product of those two parameters, ng mass times velocity. Okay? So, mas malaki yung momentum pagka mabigat at sobrang bilis. So, napansin niyo yung halimbawa yung tren. Yung tren, kaya niyang basagin yung 5 feet na concrete na wall. So, sobrang bilis niya. At saka yung sa sobrang timbang niya. Bigat. Yes. Bigat. Okay? Pero, yung tren, hindi niya kayang basagin. Halimbawa, ganitong kanipis na wall, kung naka-stationary lang siya, at kung may nakakalang dun sa railis niya, Amen. hindi kikibo yun. Kasi zero yung velocity niya. Walang bilis. Walang momentum yun. Hindi niya kayang basagin yung kahit ano. Kailangan niya ng velocity. Yes, mabigat siya, pero walang velocity, walang salida. Kumbaga, hindi siya magkakaroon ng momentum. Amen. Okay? Sa basketball, meron din momentum, di ba? Kaya pansin nyo, pagka sunod-sunod ang shoot ng kalaban, natakot ng timeout yung Time out. yung coach. Timeout! Kasi Papasagin. may momentum eh. Yung opposing team, palaging nakakashoot. Hindi sila So ang purpose lang, kaya tumatawag ang coach ng timeout is para may stop yung momentum. Kasi once na magdire-diretso yung momentum, ang hirap pigilan yan. Kaya ngayon trend, kaya niyang basagin yung 5 feet na thick na wall because of the momentum. Ganun ka-importante yung momentum sa atin. Amen? And the same thing dun sa ating Christian life. Okay? Amen. Ano yung ating mass? Ano yung velocity natin? Meaning, in our spiritual journey, gaano na ba tayo kabigat? Gaano na ba tayo kabilis? Or we are parang naka-standby mode tayo. So kung naka-standby mode tayo, doon nagkakaproblema yung momentum. Wala tayong momentum. Pero kung on fire ka sa Lord, kung talagang yung paglilingkod mo, talagang daman-dama mo yung presensya ng Lord sa buhay mo, ang bilis niyan. Kumbaga yung momentum mo talagang andun yung speed, andun yung bigat, yung nagdadrive ng iyong spiritual journey. Amen? So nagigets ba natin? Amen. Amen? So that is the momentum. Yun yung short meaning or explanation about momentum. Amen? So ang tanong is, okay, momentum is the product of speed and weight. Okay? So nalaman natin na kailangan natin ng momentum. Kailangan ng mass at kailangan ng velocity or yung speed at saka yung weight para magkaroon tayo ng momentum. Ang tanong is, ito, what drives your life? Sino yung nagdadrive? Sino yung nagmamaneho ng buhay mo? Or who? Or what? Amen? So, dito, malalaman natin kasi napakahalaga na na-establish natin na mahalaga yung momentum sa ating buhay. Pero, ang tanong, sino at ano yung nagdadrive ng buhay mo? Okay? So, meron ako ditong 5 drivers.
5 drivers. Okay? Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, Kapatid. may 5 klase pala ng driver. Bad drivers, ha? Bad drivers. Kailangan natin malaman yung mga bad drivers. Gusto niyo ba yung bad drivers o good drivers? Good. Good, okay. Pero alamin muna natin yung bad. Para later on, malaman natin, meron palang good driver. Okay? So dito muna tayo sa bad driver. Okay? Wala yan lisensya. Pass. Yan lang. Number 1, pass. Okay? Number 1 key to live a miserable life is to live in the past. Anong ibig ko sabihin dito? Ito yung mga tao na nagdwell pa rin sa past. Yung mga masamang nakaraan, nandun pa rin sila, inuungkutan, tinatambayan. Kaya nga sabi, huwag mong ungkutan, huwag mong tambayan, daanan mo lang. Lagi natin sinasabi yun eh. May pinagdadaanan ako eh. Daanan mo lang, huwag mong uungkutan yung nakaraan, yung past. Kasi the more na tayo nagdudwell doon sa past, hindi tayo makakamove on. Lagi nating isipin na yung time na broken heart tayo kasi nag-break up kami ng ng boyfriend ko, ng girlfriend ko, or lagi nating iisipin yung nakaraan na yung time ay merong nakagalitan tayo, ano namang masamang nakaraan na hindi maalis-alis sa ating isipan, hindi mabura-bura na lagi nating iisipin yung nakaraan, doon nagkakaproblema yung ating momentum. So again, nakakonect tong mga drivers na ito doon sa momentum. Kaya nga, ang tanong ko sa inyo, what drives your life? Kasi sabi dito, number 1 key to live a miserable life is to live in the past. No? Kaya yung mapapasin mo yung mga tao na problemado, na nagdwell pa rin doon sa nakaraan, ang bilis tumanda, ang bilis mag-mature ng mukha. Kasi lagi nilang iniisip. Tingnan mo yung katabi mo. A baby face. Mga baby face yan. Kasi hindi tayo nag-aano dito. Wala si J1 Pearl na nagdwell pa rin sa past. Amen. Amen? Amen. Laging mupo na. 2025 na. Kalimutan na natin yung nangyari noong 1986. Yung kaklase natin ng elementary. Kalimutan na natin yun. Kasi dapat, magpupo na tayo, mag-step onwards na tayo doon sa future. Kasi once na tayo ay iisipin natin, problemahin pa rin natin yung nakaraan, hindi tayo makaka-move ng forward. Gaya lang yung example ko kanina, na kung ang tren, gaano man yan kabigat, kung may nakaharang dyan na 1 inch na bakal doon sa kanyang relays, hindi siya makakaalis. Pero alisin mo yon, patakbuhin mo ng mabilis, kaya niyang basagin yung napakakapal na konkreto. Amen? So, lagi natin parang meron tayong mantra na, Pastor, parang ang hirap niyang kalimutan, ang hirap niyang ang hirap magbubuon. No? Meron pa na-experience na ng ganun dito? Wala naman. Wala pa. Mahirap mag-move on. Sabi dito, past is a slow driver. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, ang nakaraan is a slow driver. No? Hindi tayo makakapunta dun sa intended ng Lord para sa atin kung palagi tayo babalik at babalik sa nakaraan. No? We are 1 step forward, 3 steps backward. No? Imbes na tayo makamove forward, pabalik tayo pabalik. Kasi hindi natin makalimutan, hindi natin mabitaw-bitawan yung nakaraan. Kaya, napakasamang driver nitong past. Amen? So sabihin mo sa katabi mo, kapatid, Kapatid. kalimutan mo yung nakaraan. Kalimutan mo na.
student of their time. Yan. Sabi dito sa Isaiah 43:18-19, sabay-sabay, forget Forget. the former things, do not dwell in the past. See, I am doing a new thing. Hallelujah. Amen. Ito yung promise ng Lord. Lord na nagsasabi dito sa atin, do not dwell on the past. Ha? See, I am. Sino daw gumagawa? Ang Lord. I am doing new. A new thing. Sino gusto ng bago? Laging bago. Amen. Amen? Kalimutan na natin yung nakaraan. Okay? Paano tayo magkakaroon ng bagong new thing na ito? Do not dwell. Forget the former things. Okay? Okay lang na matuto tayo. Learn the past, but do not dwell on the past. Okay? Okay lang yun. Lesson learned yun. Yung nakaraan. Natuto tayo, na may nalaman tayo, mag-grow tayo. Okay lang yun. Pero wag mong tatambayan ang nakaraan. Okay? Sabihin mo sa tanong, kapatid, wag mong tambayan ang nakaraan. Okay. Malinaw tayo sa past? Yes. Okay. Number 2. Mabilis lang to. Fear and anxiety. Fear and anxiety. Number 2 na driver. Fear will keep you from becoming what God intends you to be. So, anong ibig sabihin nito? Maraming tao na ang buhay ay driven ng fear, ng takot, ng trauma, ng mga bad experiences. Kaya naalala ko kanina nung papunta kami dito ni Ate Jen. Naisip ko rin. Ano yun? Parang gusto mo ba mag-try ng skydiving? Sabi ko, Ate Jen, nung bata-bata ako, gusto ko, may pagka-adventurous pa ako. Pero sa edad ko ito, nagbabago na nga because of fear, because of, siyempre, mga buto-buto natin, hindi naman katulad dati na nag-iiba yan. Pero tanungin mo ako, 20 years ago, go ako dyan. Gina G ako dyan. No? Pero sa ngayon, thank you, no thank you. So fear will keep you from becoming what God intends you to be. Amen? So, minsan, ako, personally, ito yung nag-strike sa akin nung inaaral ko to na alam mo yun, nung nang nasabihan ako na na mag-start ng church dito sa Perth, ito agad yung bumalot sa puso ko, yung fear. Mga what if, mga iba't ibang klase na negative, no? Anxiety. Na paano pagka ganito, paano pagka ganyan, paano pagka wala, paano pagka ganito. Yung mga uncertainty na nag-trickle down, papunta na dun sa takot, sa fear, at saka sa anxiety. That's the problem ng yun yung problema na pinoproblema natin na hindi naman pala problema. No? Ang battle nandun sa ating mind. Hindi pa nangyayari, pero talo na agad doon pa lang sa isip natin. Because nga, natatakot tayo. Sometimes, it is driven by the experiences. Sometimes it's driven by the anxiety natin sa buhay. Kaya naman, itong number 2 na driver ay also a bad driver para dun sa ating momentum. Amen? So Joshua 1:9, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Amen? So lagi natin itong pangahawakan, itong promise ng Lord, Joshua 1:9. Okay? So sabi dito, have I not commanded you? Ibig sabihin, pailang ulit na to na
sinasabi ng Lord sa mga Israelita nung sila ay papasok sa promised land. Di ba sabi doon nung nagpadala ng spies ang mga Israelita, sinong nagbigay lang ng dalawang yung good report? Si Joshua at si Caleb lang. The rest, nung 9, puro mga bad report. Ang nila, ang lalaki ng tao doon. Tapos yung mga maganda yung lupa, maganda yung, sabi nga nila, usong-usong nila yung isang bigkis ng ubas. 2 tao yung nagdadala, ganun kalaki yung grapes doon sa promised land. Pero ang problema, ang lalaki ng tao, hindi nila kaya i-conquer yung promised land. Pero yun ang sinasabi ng Lord sa kanila. Yang lupang yan ay para sa inyo. Ipinamis ko yan sa inyo. Bakit kayo natatakot? Yun ang naghihinder doon sa mga Israelita kung paano nila ite-take yung promised land. But buti na lang, meron 2 espiya, itong si Caleb at saka si Joshua, na nagbigay ng magandang report upang makompare nila yung promised land. Amen? So fear and anxiety will keep you from becoming what God intends you to be. So tayo ba, meron bang ipinapagawa sa atin ng Lord na parang imbes na lumamang yung ating yung anointing, pero para sa tingin natin parang mas lamang yung fear, mas lamang yung anxiety. Yun yung sinasabi ng Lord dito sa Joshua 1:9 na I will be with you wherever you go. So dapat wala na tayong takot. Kung yan ay pinapagawa sa atin ng Lord, dapat hindi na tayo matakot. Maalis na sa atin yung takot. Anxiety. Kasi kalooban niya ng Lord, yan yung pinapagawa sa atin ng Lord, kailangan natin sumunod sa Kanya. Kailangan natin tumalima sa Kanyang kautusan. Amen? So, sabi nga, merong 2 klase ng sin. Sin of omission at sa sin of commission. No? So, alam natin, yung mga sin of commission, yun talaga nagagawa natin na kasalanan. Pero yung sin of omission, alam natin, yung pinapagawa sa atin ng Lord, pero hindi natin ginagawa. And it is considered a sin. Okay? So, amen, sabi dito, pipilayin ka ng takot kasi ang goal nito ay bulagin ka sa kaya mong gawin at kung sino ka. Amen? So again, pupunta pa rin tayo dun sa identity natin sa Panginoon. That if we are the children of God, dapat maalis na sa atin yung 2 ito. Yung fear and anxiety. Alam natin na tayo ay anak ng Diyos. Na hindi niya tayo pababayaan. Ni iiwan. Amen. Yun yung promise ng Lord sa atin. Kaya, meron pa ba tayong nararamdaman takot sa pinapagawa sa atin ng Lord? Again, tinatanong ko kayo, meron pa ba tayong nararamdaman takot sa pinapagawa sa atin ng Lord? Amen. So, again, idudugtong na naman natin doon sa momentum, kaya hindi tayo makaalis-alis, hindi tayo move forward is because also of fear and anxiety. Okay? Yung number 1, past. Number 2 naman, fear and anxiety. Amen? Number 3. Ano sa tingin nyo yung number 3? Anger. Anger. Sabi dito, the most dangerous
and reckless driver is anger. The most dangerous. Bakit kaya? Amen? Hindi nakapag-iisip. Diba sa mga, ano, yung mga road rage, Yes. diba? May mga nangyayaring ganyan sa atin. Ewan ko dito sa Australia, kung meron din. Yan. Pero Check out. one time, nagkaroon ng road rage na nakatlam. Binaril yung ano, yung driver. Because of anger. Hindi, kasi pagka punong-puno ng galit yung puso, nakakagawa tayo ng mga bagay na, alam niyo, yung sobrang extreme na. Yung kaisipan natin or yung decision making natin is clouded by anger. No, kaya napakadelikado na driver tong anger. Amen. At ganun din sa ating ganun din sa ating spiritual journey. No? Kung ang namumuo pa rin sa ating mga puso ay puro galit na alam mo yun, kasama mo na sa church, kasama mo na sa ministry, meron ka palang namumuong galit doon sa puso mo, doon sa kapatid na yun, na hanggang ngayon hindi mo pa rin mapatawad, hindi pa rin kayo nag-uusap, di ba? Ang hirap gumalaw pagka ganun, no? Ang hirap, kita mo palapit siya, masisira na yung araw mo, no? Tapos kung saan siya magpunta, paiwas ka, parang lumilit yung mundo na wala kang magalawan. Compared sa lahat talagang, kumbaga, napaka-accommodating mo, lahat, kumbaga, pwede mong kamayan, pwede mong yakapin, pwede mong batiin, o ano man. Ganun yung nagagawa ng anger sa atin. Kaya hindi tayo maka-move forward. Hindi tayo magkaroon ng momentum is because of anger. No? Inahadlangan niya yung momentum natin kasi nga imbes na kausapin natin yung gusto nating i-share yung gospel, puro galit pala yung nasa nasa puso natin doon sa taong kakausapin natin. Sinasabi ng Lord sa atin na share mo ng word diyang si Nelson. Hindi, yung kausapin niyan, paburido niya. Leather jacket. Leather jacket para si PJ. Hindi, wow. Should star yarn. No? Pero yung sinasabi na ng Lord sa atin, na share ng word. Si disciple. No? Imbes na na kausapin siya, walang nangyayari. Walang discipleship, walang evangelism. Kasi nandun yung wall ng anger. Hindi makadaloy yung anointing ng Lord. Amen? Amen. So again, anger is the most dangerous and reckless driver. So anong antidote sa anger? Love. Love, forgiveness, amen? Acceptance. Yun. Kasi once yung dalawang elemento na yun, yung love at saka yung forgiveness, papawiin niya yan, Amen. yung anger natin. Amen? Amen. Sabi sa Matthew 6:15, but if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Amen? So, sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, Kapatid. forgiveness, Forgiveness. is the key. Sa key. Amen. So to forgive is the only way to be free. Do not let anger drive your life.
Amen? Do not let anger drive your life. Next. Number 4 is materialism. Materialism. Some people are driven by materialism. Their desire to acquire becomes the whole goal of their lives. Amen? So ito yung mga tao na gustong meron lahat sila. Hindi mga ano na palamangan ng ibang tao na to the point nakakalimutan ng mag-pray, nakakalimutan ng kausapin ng Lord, nakakalimutan ng matindang gawain because of too much hunger or yung desire na magkaroon ng lahat. Gusto niya lahat ng bagay meron siya. Yun yung materialism. Amen? This drive is to always want more based on the misconception that having more will make you happy, more important, more secure. So yun yung mindset ng mga materialistic na tao. Na the more na nag-acquire ka ng mga bagay, the more ka magiging masaya. Naalala ko yung merong isang Singaporean na I think siya yung one of the richest dun sa Singapore. Kung hindi man siya yung pinakamayaman sa Singapore. Na nag-testimony siya na halos lahat ng yaman sa mundo meron siya. 11 digits na na bank account, lahat ng gagandang bahay, kotse, lahat meron siya. Name it. Pero meron pa rin emptiness doon sa heart niya. At na-feel niya lang nung time na tumanggap siya sa Lord. Na wala pa lang saysay yung mga na-acquire niyang bagay kung wala ang Lord sa buhay mo. Amen. No? Lagi pa rin, meron pa rin emptiness dun sa sa heart natin kung wala si Kristo. Kaya tayo napaka-bless natin. Kasi wala man tayong 12 digits sa bangko, pero meron tayong Lord sa buhay natin, sa puso natin. Amen? So sabihin mo nga sa kapatid, you are so blessed. You are so blessed. Yes. Kasi meron tayong Kristo. Amen. Amen? Kaya yun yung ating laging prayer natin, na lahat ay makakilala sa Lord. Kasi gaano man kayaman, kung wala si Kristo sa buhay, useless yan. Walang purpose, walang... Alam ba yun, mararamdaman mo yun eh. Pagka empty, that's yun yung correct word na yun, empty. Lagi may emptiness pa rin. No? Kahit na yung mga yung mga anak ni Henry C. Nung naging Kristiyano sila, doon nila nararamdaman na sobrang yaman na ng mga to. Naging. Diba? Mayaman. Kasi na naging. Yung mga magkakapatid ng yung siblings na si, di ba? Yaman ng mga yan, mga kapitbahay namin dati sa sa Amen. Pero ngayon, nandun na sila sa atin. Pero alam nyo, ang kanilang, isa rin ang kanilang testimony, para yung Singaporean na story nila. May empty. Walang feeling of satisfaction. Although meron sila lahat ng bagay sa mundo, kaya nilang bilhin. Diba? Parang yung, meron nga kanina, anak ata ng congressman yun, 750,000 yung bill sa restaurant. Barya lang daw sa kanya yun. Grabe. So yun yung materialism, no? Wag na wag tayo gagamit ng driver na ito, materialism. Materialism is a controlling master, do not let drive your life. No? Pag palaging hinayaan natin yung pagiging materialistic natin, Kahit mali na papayo. mapapawindang yung ating buhay. Kasi napaka-bad driver din tong materialism. Amen? Amen.
Huwag nating hahayaan na tayo ay ang ating kaisipan, ang ating puso ay puro na lang mga material na bagay. There is more than Ikaw na naman. that. Or lahat ng bagay sa mundo, kung wala si Kristo, useless yan. Because He is the source. Yung mga bagay dito, ito ay resources lang. Doon tayo sa tatak doon sa main source. Amen? Matthew 6:33. Sabay-sabay. But seek first His kingdom and His righteousness. And all these things will be given to you as well. Amen? So, naalala nyo yung naalala ko yung analogy natin I think 3 weeks ago na alam niyo yun, yung pagbibili tayo ng puto at saka kutsinta, automatic na yung niyog. Pero pag pabili mo ng niyog, nasa yung kutsinta, Hindi pwede. hindi pwede. Kaya ito unahin muna natin yung kingdom at saka righteousness. Sa kanya ibibigay yung mga bagay na ating hinihiling sa kanya. No, hindi pabaliktad. Hindi, bibili tayo ng niyog, nasan yung kutsinta? Hindi pwedeng gano'n. Or bibili tayo ng bagoong, nasan yung kare-kare? Oo nga. No? Dapat, bibili muna natin yung puto or kutsinta, sa kanya tayo bibigyan ng niyog, pang-toppings. Meron ba tayong puto dyan mamaya? Wala? Okay? So again, iyan muna natin yung kingdom at saka righteousness. No? Lagi natin nakakalimutan itong righteousness, ha? Seek first the kingdom and His righteousness. Dalawa yun. Okay? At lahat ng bagay ay pagkakalob sa atin ng Panginoon. That's the number 4. Materialism. Number 5. Need for approval. Yan. Ito, kailangan ko to. Sa aking bakasyon. Approval na aking bakasyon. So sabi dito, they allow the expectation of parents, teachers, friends, control their lives. Some are driven by peer pressure, always worrying what others might think. So kung ano yung sinasabi ng ibang tao, yung hinihintay muna natin yung validation ng ibang tao bago natin gawin. Now, ito'y isa ring napakasamang driver ng ating buhay. Lagi muna, pwede ka muna, pwede ka kayang parang nakakahiya kay ganito na gawin ko itong, sinasabi na sa atin ng Lord, pinapagawa na sa atin ng Lord, pero parang ang mas lamang pa sa ating decision making ay kung ano yung sasabihin ng tao kaysa kung ano sinasabi ng Diyos sa atin. No. Yun yung nagiging problema dito. Doon sa need for approval. Kung ano yung pinapagawa sa atin ng Lord at wala naman siyang ipapagawa sa atin na masama, bakit pa natin kailangan hintayin kung ito ba ay approve sa ibang tao? And we are so driven by or nakokontrol yung ating buhay because of this. Lagi muna natin ibabalidate sa ibang tao or kung hindi man sa atin. Yun yung nagiging problema dito. Kaya hindi tayo makausad, hindi magkaroon ng momentum because we need always approval sa ibang tao. Amen? So, some driven by peer pressure, yung pinipilit ba. Kasi ginagawa ito ng mga barkada ko, gagawin ko na rin. Without thinking na mali naman pala yung ginagawa. No. And sometimes, yung ating actions or yung decisions na ginagawa natin is not nakabase kung ano yung
will ng Lord para sa atin. No? Kaya lagi nating lahat ng gagawin natin, lahat ng decision making natin, diba, yung last month na ating katuruan, yung series natin, na lagi nating idudulog sa Lord. Lagi nating ikukonsulta. Lord, ito bang nilipatan kong company? Ito ba'y kalooban mo? Or ako'y nasisilaw lang sa mataas na rate? Baka naman paglipat ko din ako'y mapalayo sa iyo, huwag mo nang huwag mo nang ialaw. Bagay ikaw nang gumawa ng kapamaraanan. Pero Lord, kung ito ay kalooban mo, Lord, bigyan mo ako ng sign. Bigyan mo ako ng i-confirm mo sa akin, Lord. Lagi nating itatanungin ang Lord, kakausapin, papaalam, ikokonsulta sa Lord kung ano yung ating magiging desisyon, kung ano yung magiging actuation natin. Kasi once na ma-confirm natin na pag yan ay kalooban ng Lord, promise to you mga kapatid, napaka gaan, Smooth. napaka-smooth. Yun yung advantage natin as a Christian. Kasi meron tayong talagang Panginoon na 24/7, pwede natin kausapin, pwede natin tanungin, pwede natin ipakonfirm kung ano man yung ating gagawin o pagdidesisyon na bagay. Amen? Amen. So, isa lang audience na dapat i-please mo, si God, and He wants you to be who you really are, the way He formed and created you. Amen? So, ang Panginoong Jesus, ang siya nag-create sa atin, siya lang dapat yung ating i-please. Amen. No? Siya lang yung ating i-worship. Hindi tayo hindi tayo people pleaser, no? Kumbaga, we are singing, we are rejoicing, we are worshiping because of God's goodness. God's goodness, at saka siya lang talaga yung nararapat na pasalamatan at purihin sa ating mga buhay. Amen? Amen. Amen. So, ito yung 5 bad drivers ng ating buhay. Okay? So, number 1, past. Number 2, anger and anxiety. Number 3, Two, fear and anxiety. fear and anxiety. Number 3, anger. Number 4, Materialism. materialism. Number 5, Need for approval. amen. 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 So, ito na yung Ang bilis. conclusion natin. Okay? Sabi dito sa Leviticus 6-9 and 12-13, give Aaron and his son the following instruction regarding the burnt offering. The burnt offering must be left on top of the altar until the next morning, until the fire or the altar must be kept burning all night. Meanwhile, the fire on the altar must be kept burning. It must never go out. Each morning, the priest will add fresh wood to the fire and arrange the burnt offering on it. He will then burn the fat of the peace offerings on it. Remember, the fire must be kept burning on the altar at all times. It must never go out. Inulit niya ulit dito sa 13. No? So, ano sinasabi dito? Nung time na tayo ay nakakilala sa Lord, siyempre, yung mga yan, kung hindi man lately or hindi man recently, iba't iba yung timeline natin. But the key is, lagi tayong mag-a-add ng fresh wood. No? Para mag-alam yung ating pag-serve sa Lord. Every time na tayo ay, di ba, pagka meron kang nagsiga ka ng kahoy, yung kahoy na yon, bawa, 6 na kahoy yun nandun, alisin mo yung isang kahoy na yun, mamamatay yun eh. Tinapay mo na. No? So, ngayon kasi may mga stove na, may mga oven na. Pero nung mga panahon na una,
na meron tayong mga tawag doon, kahoy, nagkagatong. No, alisin mo yung isang gatong na yun, mamamatay yun eh. Pero ibalik mo na naman doon sa magkakasama ulit gatong na yun, lilingas uli yan, mag-aalam uli yan. No, ganun din tayo. Kung tayo ay lalayo tayo sa ministry, lalayo tayo sa church, lalayo tayo sa Lord, mamamatay yung flame eh. Mamamatay yung ating burning desire sa Lord. Unti-unti magdidwindle yun, unti-unti mamatay. Pero kung tayo lalapit na naman dun sa bunch of or group of Christians, katulad nitong ating church, doon manunumbalik uli, mag-aalag uli yung ating pagsamba, mag-aalag uli yung ating paglilingkod sa Lord. Amen? Kaya ang importante dyan, dire-diretso lang. Tuloy-tuloy lang. Kasi once na may stop yan, yun, magkakaproblema. No? Na-remember nung last December, di ba, nag-aano na tayo nung last year, meron ng mga life group. Tapos nung pagdating ng December, na-stop. Na-stop yung life group ng J1 Perth. Ang hirap na makabalik. Ang hirap nang ipagpatuloy ulit. Na to the point na parang, Lord, itutuloy mo ba itong yung church dito sa Perth o ano? Nagkaroon ka na ng confusion, nagkaroon ka na ng doubt. No? Nasimulan na ng Lord, maganda na. Pero because natigil, nag-stop ka, unti-unti nang nawawala yung fire na mag-serve sa Kanya. That's the problem. And ano yung title natin? Momentum. Momentum. Nawawala o nasisira yung momentum kung tayo ay titigil. Amen? Amen. So again, babalik naman tayo doon sa trend. Kung ang trend, may nakaharang dyan, nakatigil lang yan, hindi niya kayang lampasan yung 1 inch na bakal doon sa kanyang release. Amen. Pero kung yan ay dire-diretso, na-travel niya kahit sabihin natin 50 kph, kayang-kaya niyang basagin, kayang-kaya niyang lampasan. Ano man, gaano man ka, katulad nga, pagka pupunta ka dyan sa magko-crossing ka ng, kaya kami mga barrier dyan eh. Ha? Kasi talagang pagka inabutan ka ng trend dun sa na-stuck up ka dun sa release ng sigurado kakay-kain ka niya hanggang 200 meters. Ganun kalakas ang niyan. Kahit i-break niya yung hindi niya kayang pigilan yun. Sobrang lakas ng kanyang momentum. Amen? Amen. So, sabi dito, add fresh wood to the fire daily. Kailangan mag-alab, kailangan sunod-sunod. May naka-assign lagi na na maglalagay ng gatong para dire-diretso yung fire. And the same with us. Huwag nating hayaan na mag-stop tayo. Huwag nating hayaan na tayo ay maging stagnant yung ating faith, yung ating pananampalataya sa Lord, yung pagsiserve natin sa Lord. Because once na mag-stop tayo, mahihirapan yung ating journey sa Kanya. Mahirapan mo, makakabalik at makakabalik. Pero alam mo yun, nandun ka na sa momentum eh. Nandun ka na, on fire ka na sa Lord, bakit ka pa titigil? Dire-diretso mo na, para the more na nagiging on fire ka sa Lord, the more kang pagkakaluban ng mga blessings ng Lord, the more kang gagamitin ng Lord, the more kang mag-glorify sa buhay mo ang ating Panginoon. Amen? Amen. So again, momentum, kailangan lang natin magtuloy-tuloy lang at huwag tayo mag-stop, titigil sa paglilingkod, mag-serve sa ating Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Let us pray. Yes, Lord, Heavenly Father, tunay nga, Panginoon, Lord God, na ang araw nito, Panginoon, Lord God, as we close, Lord God, this series, Lord God, about Move It, Panginoon, Lord, we conclude, Panginoon, Lord God, through this message, Panginoon, about momentum, Lord God. Lord, dalangin namin, Panginoon, na ito pong amin pong pagsaserve sa inyo ay palagian po namin, Panginoon, na
bigyan, Lord God, ng panibagong gatong, Panginoon, Lord God, na kami, Panginoon, Lord God, ay maging on fire, Panginoon, daily, Lord God, in serving you, Panginoon. We also pray, Panginoon, na ang bawat isa, Lord God, na mga nanonood online, at ganoon din po, Lord God, sa mga kapatid po namin na hindi po nakasama namin today, Panginoon, Lord God, we are praying, Panginoon, Lord God, na patuloy po, Panginoon, manumbalik, ma-restore, Panginoon, Lord God, ang desire po na maglingkod po sa inyo, Panginoon, Lord God. Lord, kami, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, Lord God, na tatalima, Panginoon, Lord God, sa pinag-uutos mo, sa inyong perfect will sa amin, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, Lord God, that this message, Lord God, will not just inform us, but transform us, Panginoon, Lord God, according to your glory and righteousness, Panginoon, Lord God. Lord, ang umagang ito, Lord God, ay amin po, Panginoon, Lord God, inaalay sa inyo, inahandog po namin, and we pray, Lord God, na lahat po na natutunan namin, Panginoon, sa month of August, Lord God, about this series, Panginoon, Lord God, ay amin po may apply at magamit po, Panginoon, Lord God, upang kami, Panginoon, ay mag-grow, Lord God, ang aming pong pananampalataya sa inyo, maging better person, Panginoon, Lord God, and I pray also, Panginoon, Lord God, na kayo lang po, Lord God, ang maitaas sa aming mga buhay, Panginoon. Muli, Panginoon, we are so blessed, we are so honored, Panginoon, Lord God, na meron po kami, Panginoon, Kristo sa aming mga buhay, Panginoon. Sa ilang po, Lord God, namin, binabalik ang kataas-taasang papuri, pasalamat, pagsamba. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus and with the guidance of the Holy Spirit. Amen. Amen. Ating distribute yung ating ano. Ikaw po. Tights. Amen. Ito kulang ang envelope. Ay, ate dyan. Online tingnan. Ay, Sorry. Pagpagpulang sa ito kayo nagsa tights na o basta. Diba po huli kami ng kumula? At hindi pa tayo nagbigay. Hindi pa ho, nagbigay lang ako. Nalimutan ko kasi. Ulit tayo. Nay. Nagbigay lang ako. Sabi ko nakakawagan ko ka, baka maliit eh. Nasa ko yun. Ayun din na palit. Yan na. Dito. Bridges. Nasa si Eric. Meron na lahat ko. Hindi na lang natin. Ay, ayun pa si Kuya Grace. Amen. Ating panalangin ang mga elemento para sa ating Holy Communion. Yes, Father God, in the name of Jesus Christ and by the power of the Holy Spirit, Lord, kami, Panginoon, Lord God, ay punong-puno, Lord God, ng pasasalamat, Lord God, at we commemorate, Panginoon, Lord God, yung inyo pong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo more than 2,000 years ago, Panginoon, Lord God. Lord, we are praying, Panginoon, Lord God, for the elements, Panginoon, Lord God, of this Holy Communion, Lord God. Kung itong tinapay, Panginoon, na amin pong pinagpira-piraso, Panginoon, Lord God, na sumisimbolo, Panginoon, Lord God, sa inyong katawan, na nasugatan, Panginoon, Lord God, na bayubay, Panginoon, Lord, nagkalasog-lasog, Panginoon, Lord God, parte ng iyong katawan, Panginoon, Lord God. Lord, sa inyong mga latay, sa inyong mga sugat, Panginoon, kami ay gumaling, Lord God. At Lord, we are claiming, Panginoon, Lord God, for all the sicknesses, Lord God, for all the pain, Panginoon, Lord God, sa aming katawan, Panginoon, physical man, emotional, and spiritual, Panginoon.
Lord, we are praying, Panginoon God, the miracle healing, Panginoon God, at siya pong dumaloy sa aming mga katawan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. And Lord, sa aming pong Diyos, Lord God, na aming iinumin, sumisimbolo doon sa dugo na nabusbos doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon Lord God. Lord, dalangin namin, Panginoon Lord God, at ito po, Panginoon Lord God, ay inyong ipinangako na sa aming Panginoon Lord God, na dahil sa inyong dugo, kami ay nahugasan, nabayaran, natubos ang lahat ng aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, that we are righteous na, Panginoon, because of your most precious blood, Panginoon Lord God. Salamat, Panginoon Lord God, for the redemption of our sins. Salamat, Panginoon Lord God, that we are set apart, Panginoon, sanctified because of your blood, Panginoon Lord God. Kaya naman, Panginoon, kami, Lord God, ay sama-sama, Panginoon Lord God, na nagpapasalamat, Panginoon Lord God, at nire-remember po namin, Panginoon Lord God, ang inyong pong ginawang supreme sacrifice, Panginoon Lord God, ang inyong pong agape kind of love, Panginoon Lord God, nung kayo po, Panginoon Lord God, ay nag-alay ng inyong buhay upang tubusin ang aming mga kasalanan, Panginoon. Salamat, Panginoon Lord God. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Itaas po natin yung tinapay. Noong gabing siya ay pinagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Atin po kainin. Thank you for this love, Lord. Thank you for the Itaas po natin yung juice. distance. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa ating buhay. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoong Isus hanggang sa kanyang muling pagpahinga. Amen. Praise God. Ako po pala ay sa tithes and offering. Thank you, Lord. Sige po, tayo po'y dumako na sa pagbibigay. Sabi nga po ng Panginoon, siya po ay nalulugod sa isang cheerful giver. Alam ko naman po ang bawat isa ay napaka-cheerful kapag nagbibigay. Ito po'y bukas lagi sa inyong mga puso. At alam po ninyo na ang pinagbibigyan ninyo ay hindi tao, kundi ang Panginoon. Ano po? Kasi kapag ang taong binibigyan natin, iniisip natin na, ay, ibibigay ko ito sa, let's say, sa isang tao. Ito kaya ay malaki, ito kaya ay kanyang i-appreciate. Pero kapag sa Lord po tayo nagbigay, maliit man ito o malaki, at naandun yung attitude natin ng pagiging isang tunay na giver sa Lord, binibigay natin sa Kanya yung karapat-dapat. Ang Diyos po ay tuwang-tuwa, lugod na lugod, at siya po yung bahalang magbalik sa inyo ng hindi nyo sukat akalain. Amen. Ika nga yung ang ibinigay niyo isang kutsarita, ang ibibigay ng Lord na gagamitin na isang pala. Ano po, ang hindi nyo kaya, may isusurprise kayo ng Lord na, bakit kaya ako tumanggap ng ganito? Bakit kaya? Hindi ko naman ito ina-expect. Kasi si Lord, kung magbigay yan, laging ay yung hindi mo inaakala na mangyayari sa iyo. Ganun po si Lord kabuti sa atin. Ano po? Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, maraming salamat po minsan pa sa umagang ito, Lord, na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat, Lord, sa napakagandang salita na kung saan nga po, Lord, hallelujah, ay patuloy kami, Lord, na mag-forward sa iyo, Panginoon. Patuloy kami mag-aapoy sa paglilingkod sa iyo, God. Hindi kami, Panginoon, gagamit ng anumang mga masamang driver na yon sa buhay namin, Lord. Kundi, Lord, drives us, Lord. Ikaw ang maging driver ng buhay namin, O Diyos, upang patuloy kaming mag-apoy sa iyo, O God. Hallelujah. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy mo pong pagpalain ang aming pong mga
ibibigay sa inyo, Panginoon. Ito po'y maging susi, Lord, upang maraming mga pintuan, mga bintana ang mabuksan sa buhay namin. Upang matanggap namin, Lord, ang mga rumaragasang pagpapala, ang mga impossible blessing, mga unstoppable blessing, Lord, na pangako mo sa buhay namin. Lord, marami pong salamat. Kayo ang magbigay ng miracle of multiplication sa pera na amin pong nalilikom, O God, para po sa expansion ng iyo pong kaharian dito sa lupa. Maraming salamat, Lord. We give you praise, glory, honor, and thanksgiving in Jesus' name. Amen. Sige po, mapagbigay na po kayo. Diyan na. Next week po ba? Next week po. Sige, next week. Amen. So, let's proceed na sa ating testimony. Although nagkaroon tayo ng Thanksgiving night last Tuesday sa ating prayer meeting, and I will leave this pulpit sa ating gusto magpatotoo or magpasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang ginawa para sa atin. So again, the ABC of testimony: A is accurate, B is Bible-centered, and C brief, and C is Christ-centered. Amen? Amen. So, sino po gustong mag-testimony? Ako, Pastor. Tingnan po. Go ahead, go. Ako po'y nagpapasalamat sa Lord ngayong araw na ito dahil nandito po kayong lahat. Hindi ko po ina-expect na magkakaroon ng ganito. Bago ko po nasabi kay Pastor, si Pastor ay nag-chat sa akin. Nag-PM yan. Sabi, Ate Oy, pwedeng dito dito daw sa sabi ko naman, ako naman ay okay. Pero, syempre, bilang asawa, alam naman, okay ako, tapos hindi naman alam ng asawa ko. So, ako'y nasa trabaho ng pastor. Pag uwi ko, nadudo na ako, mag-isimula na kaming nag-chat na ako sa aking asawa. Sabi ko, ba't kaya hindi nito nire-reply? Kaya to, ayaw? Tapos nung sa akin, nung ako sumundo, sabi ko, pati ka na, hindi mo binabasa ang message ko. Sabi ko, ano sinabi sa akin? Sabi ko, yung message ko sa iyo na dito daw magsa-Sunday service. Sabi, pwede naman. Kaso, paano tayo magluluto? Ay, di tayo aalis. Sabi ko, wala pala naman ang dahilan, aalis lamang. Sabi ko, di sinabi ko kay Pastor, hindi po kami makakapagluto. Sabi ko, kami naman ang assign sa food. Yan. Sabi ko, ay, oo nga pala. Sabi naman ng asawa, nakakaya naman pupunta, di wala naman tayong hahayin. Sabi ko, magpapainit tayo ng tubig. May joke lang. Sabi ko, oo nga. Ayun ang aking lulutuin. Yung aking asawa, pinagluluto dahil birthday nitong aking kumari, yung pupuntahan namin. Asawa naman ng aking supervisor ay pinag-isa doon daw sa bahay nila gaganapin. Bago tayo aalis pa. Sabi sa akin, sabi ko, oo nga. Ako nag-isip, kinausap ko ang aking anak. Ano natin pwedeng lutuin? Sabi niya, ano kaya't yung madali na laang? Sabi ko, siya, isip kayo dahil ako naman talaga, ako na may marunong, saan niya ayaw ko ba magluto? Sabi ko, siya, bahala kayo. Sabi ko, hindi, basta kung anong, hindi ako'y pray pa rin ng pray. And then sabi ng asawa, ay siya, sige, ako'y magluluto ng dinuguan at ayun lang ang ating anuhin. At alam mo, para makatipid ang church, ako na siya, para makatipid ang church, sabihin mo kapag kaganyan, dito na lang lagi. Sabi ko, wow, praise God! Wow, praise God! Sabi ko, pwede mo! Sabi ko, siya, sa Sunday ko, mag-anong sabi sa ikaw na ko na sabi ko, yun, praise God. Ko'y ayaw, pero sabi pala, tuwing Sunday, kapag pwede daw dito. Kaya yun, dito na lang. Amen! Ngayong alam niyo na ito, dito na tayo. Ay, walang malayo sa Panginoon. Yan. Hindi. So,
at sa pagpapaulak na magkaroon tayo ng gawain Yes dito. po. So, very timely din yung ating message, no? Na alam mo yun kung madaling sabihin na wala mo na tayong gawain ngayong Sunday. Pero yung ating message niya na pagka natigil, nahirapan na naman tayo, tatamarin na naman tayo, no? Hanggang sa mawala na lang. Ay, saka pastor, pagka ganyan, laging nawawala na, ay siya, katulad naman dati, wag na. Hindi tayo, kaya dapat. Kaya nga, Yun na nga ang momento. yun yung masisira yung momentum natin. So, praise God, Ate Oye, and Pamilya Velasquez, sa pagpapaulak ng inyong humble adobe. Men? So, yeah, kay, nangyari din sa bahay ni Kuya Nelson, last month? Oh, last month. And kay na Ate Joan pala yung first na natin. So, para lang po sa kalaman ng lahat, nagkaroon po tayo ng problema dun sa ating nire-rent sa Bentley because nire-require nila tayo na mag-submit ng public liability insurance. And meron na lang po kami meron na ako nakausap. Hinihintay ko na lang yung invoice ng yung talagang pagbabayaran natin para magkaroon tayo ng public liability insurance kasi naka 12 times na tayo ng rent dun sa Bentley. Yun yung maximum nilang inaalaw. So, wala pa pong insurance. Sa ngayon wala pa. Yesterday nag-check ako ng email. Hindi pa niya ito yung the same insurance na ginagamit ng JA1 Adelaide kay Rev Angie. Siya yung nag-recommend sa akin. So okay naman siyang siguro inaano lang kinukumpleto lang yung papers para officially ma-submit sa atin mabayaran natin. So yung nakuha natin is ang insurance niya is 20 million. So sabi ni Rev Angie, mas maganda na rin kasi kung kukuha man tayo ng mas malaking venue, mayroon tayong kasi pagka 10 million, may mga venue na hindi nila inaalaw na paggamit kung 10 million na. Eh, konti lang yung difference, parang $100 lang ata yung difference. So, yun yung kinuha natin. Doon tayo nagpa-quote sa 20 million. Kaya, kahit mag-rent tayo ng Optus Stadium, Wow! Ay, wow! Praise God! Papakonsert ka ba? Imbitahin natin si Bishop. Bishop, nag-rent namin yung Optus Stadium. Kasi pa nito. Amen. So, hopefully, pag-pray natin, isama natin sa mga prayer na makuha natin yung public liability insurance para makapag-rent na ulit tayo sa Bentley, And actually, kami ni Ate Jen last, yung leadership. Nag-meeting kami last Wednesday ata yun na try na yung sa Langford kaso na rin lipitan na rin, parang wala Tsaka yun din po ang hinahanap, di ba? yun din. Public liability. Public liability, tapos sa atin seminar, gano'n. So, may orientation pa. na wala, hindi na rin natin So, praise God at yun nga, na allow na Lord na magawain tayo dito sa bahay ni Natin. Amen? Amen. So, Lalo na po kayo amin. amen. Bibigyan kami Lord ng bago. Amen. 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 So, ang announcement natin for the meantime, yung next week na gawain is hindi pa natin ma-confirm hanggat wala pa tayo yung public liability insurance. And yung ating upcoming next month na Bible Camp ay wino-workout pa rin po natin. Salamat sa buhay ni Kuya Nelson. Nag-check sa surveillance sa Ilang night shift ko yan. Ilang night shift ko yan, Nelson? Hindi nyo pinakita na Hindi. Hindi. Yan po natin. I-sort out muna natin kung ano yung magiging activity natin. Pero Dapat pwede rin. we are aiming, we are pushing na magkaroon tayo ng gawain or activities during the public holidays sa September 28 and 29. Amen.
So, further announcement, puposit po natin sa group chat natin and doon sa ating FB page. And let's continue to share yung ating FB page para mas maraming ma-reach out, mas maraming makaalam na meron palang Facebook page ang J1 Bird. Amen? So, yun lang po mga kapatid. And God bless. Pinakain ang naka-leather jacket. Ayan na si Susan Roses. Oo mo. So, pasensya, masyado malakas aircon. Let's pray ang mga Oo nga, ito ang tibay nito sa mga. pag-aapa ko ng ano kami texting. Dalawin yung jockey, wala. Hallelujah, Lord Jesus. We continue to glorify your name, Panginoon. We continue to praise you, Lord God. Kayo po ang manguna sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa victorious service na nangyari po sa umagang ito. Maraming salamat po. At nawa, Panginoon, ang bawat salita, ang bawat pag-aaral na aming natutunan, nawa, Panginoon, may apply po namin sa aming mga buhay. Na nawa, Panginoon, we continue this momentum in our life. Amen. That we avoid those bad drivers, and it's only you who will drive our life. It's only you who will be the anchor and who will be the rock of our lives, Panginoon. Patuloy niyo pong i-bless ang bawat isa sa amin. Nawa, Panginoon, magpatuloy po ang kapoy. Magpatuloy po ang eagerness po namin na maglingkod at magpagamit po sa inyo, Panginoon. We are nothing compared to you, Lord God. Nawa, Panginoon, patuloy niyo pong pagpalain ang buhay ng bawat isa. Maging source po kami ng soul and light. Na nawa, Panginoon, makita po ito ng mga mahal po namin sa buhay, ng mga kaibigan po namin, sa mga workmates po namin. Na nawa, Panginoon, we become the blessing for their life, Panginoon. Continue to bless our Panginoon, at sa amin pong pansamantalang paghihiwalay. Na nawa, Panginoon, patuloy niyo pong gabayan ng bawat isa na makarating po kami sa aming pansamantalang tahanan na ligtas at wala pong uri ng sakuna. At sa amin pong panibagong pakikibaka sa panibagong week, Panginoon. Na nawa, Panginoon, patuloy niyo po kaming bigyan ng wisdom and knowledge. Na nawa, Panginoon, kayo po ang laging manguna sa buhay namin. At maraming salamat po sa buhay ng bawat kapatid po namin na narito. We know the victory, Lord God, and we cannot wait to see the kingdom with you, Lord God. We pray this name, in Jesus' name, amen. Amen. Sige po, at patuloy po natin awitin ang ating Diyos. Awitin po natin ang pasasalamat. Hallelujah, Jesus. Amen. Sige po, ibigay po natin ang dapat sa salamat sa ating Diyos. Thank you, Lord. Thank
itaas sa ating dalawang kamay at tanggapin ang bendisyon at pagpapala ng Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance and give you peace. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. J1 Perth, the Lord is reminding us to keep the momentum going. Let the flame fires up in our hearts in doing the service for our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Ang hali po. Picture ka? Picture po.